Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, nako ito mga kababayan, pag-usapan ho natin. Ito hong si Mayor Magalong na kung saan ay lumalabas para bang ang pinakapunot dulo, dahilan, rason ho ng kanyang pag-resign ho dyan sa ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, ito hong si Yusek Atty. Claire Castro. Basahin ho natin ito. Magpapasaring pa sila na may maanumalyang project sa Baguio. Pumalag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong saan niya'y tila pasaring ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kaugnay sa maanumalya umanong tennis court na proyekto ng mga diskaya sa Baguio. Better na umalis na lang ako sa ICI, saad ni Magalong. Paglilinaw pa ng alkalde, ang palasyo mismo ang gumawa ng designation niya bilang special advisor at investigator ng Independent Commission for Infrastructure or ICI. Lumalabas mga kababayan, mga ka-analyze, ito hong sama ng loob ni Mayor Magalong, ang dahilan ho itong si Yusek Atty. Claire Castro. Kaya raw ho siya nag-resign. Ay, nakakapagtaka nga rito mga kababayan. Bago ho kasi talaga siya nag-resign, nauna hong may issue, itong hong palasyo, or Administrasyon Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos, pinare-review ho ang kanyang posisyon. Diyan ho sa ICI, kahit nagsisimula na ho siya, kahit ho napakilala na ho, na-announce na ho siyang special advisor at investigador. Nauna So, ewan ko, bakit ito, ang dami ho kasing ginagawang ngayon ito ni Mayor Magalong. May press con, tapos punong-puno ho siya ng interview sa iba't ibang mainstream media platform. Parang talagang, yun talaga ang gusto niyang sabihin ho sa taong bayan. Pakinggan muna natin ho ito mga kababayan. Banggit niyo po yung press release na yan. Ang tawag niyo po dun sa naging press con. Ito ang interview, yung mainit-init pa ho kay DJ Chacha, yung partner ho ni Ted Pailon sa Ted Pailon yan. Pakinggan ho natin. Ni Palace Press Officer Claire Castro is anomalous. Bakit po, Mayor? Bakit niyo tinatawag na anomalous yung nangyaring press con noon? Hindi anomalous. Wala akong sinabing yung press con yung anomalous. Alin po yung anomalous? Kung titignan, yung nung una, di ba binanggit nila na ang aking designation is Special Advisor Investigator. Sila naman ang gumawa ng designation na yan Hindi naman ako. Pangalawa, binanggit nila yung aking experience sa investigation. So in short, kaya niyo ako dadalhin sa ACI because of my experience sa investigation. Now, during the last press con, I think that was Friday, biglang lumabas na hindi ako investigation o hindi ako sa investigation dapat special. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, may press con siya, may mga napakarami niyang interview sa iba't ibang mainstream media platform simula pa ho nung isang araw. Pero hindi niya ho binabanggit na under review siya. Hindi niya binabanggit na under review siya. Lagi niya lang sinasabi, bakit parang nasilip yata yung tennis court doon sa Baguio. Tapos pinapasaringan niya si Yusek Atty. Claire Castro. Hindi niya binabanggit na under review siya. Tuloy natin. Special advisor lang ako. Pangalawa, I have no authority over the PNP, CIDG. Paano ako mag-imbestiga sa thousands of cases yan Saan ako kukuha ng tulong? Ibig mo sabihin, mag-isa lang ako mag-iimbestiga. Diba? So, kailangan kong magkaroon ako ng force multiplier. Kaya nga nakipag-ugnayan ako sa iba't ibang mga
grupo. Nandiyan yung PNP. Nakikipag-ugnayan din ako sa NBI para tumulong sa investigation. Ay, Pangatlo, diyan sa mga technical groups. parang may mali. Hingi siya ng tulong sa PNP, NBI. Eh di lumalabas para marami nang papasok. Marami nang maghihimasok. Eh, hindi ko naman sinasabing madudumihan. Pero ang mangyayari, parang marami nang mai-involve. Di ba? O dapat, bago mo tinanggap ang posisyon, sir, sana niliwanag mo kay PBBM yan. Na hindi ko kaya to. Kailangan natin ng PNP, NBI. No. Bakit bigla nang may mga papasok? Ibig sabihin, marami nang maikisali. Gano'n natin. Groups katulad ng civil engineers. Tapos yung mga lawyers natin, mandaming lawyer groups na mga gusto tumulong. No? Pati mga watch group, yun din. Gusto rin tumulong sa atin. So, kailangan. Malabas. Mga civil engineer daw, mga lawyer. Wala na, marami nang maghihimasok pagka ganyan. Gugulo na. Gugulo na. Ayoko naman sabing papasok na dyan yung conflict of interest. Marami na mahikisali. Kasi marami ng iba't ibang tao na nag-iimbestiga eh. Hindi ako siyang ayon doon. Tuloy natin. Meron talagang established na relationship. Kaya talaga, we entered into an MOU. Another is, sinabi sa akin na may conflict. Sabi niya, doon sa last na press con, o may conflict between my job. Kayo naman ang gumawa ng paraan para ma-resolve yung conflict na yun eh. Sila yun eh. In fact, noong una pa lang na ino-offer sa akin yun, sabi ko, huwag niyo na ako isama. Huwag niyo na ako isama. But nonetheless, sinama pa rin ako. Tapos ang masama, okay pa yung tatanggapin ko pa yung 3 reason nila eh. Pero yung magpapasaring pa sila na kasi may maanumalyang project dyan sa Baguio, yung ginawa ni Diskaya na tennis court. Ay sobra na yan. Diba? Palalabasin mo pa na korap ako. Very transparent kami dyan. Teka muna. Ganun ba talaga yun? Meron magalo kapag may anomalya doon, sabit ka na? Ganun ba yun? Ewan ko lang ha. Kasi, bakit si pangalan nito? Bakit si governor ng Bulacan? Yung artista. Nakalimutan ko lang ang pangalan. Si Dan Fernando. May anomalya doon na flood control, pero hindi siya kasali. Hindi siya sabit. Ang sabit congressman. Sabit baka senador o baka congressman. Hindi nababanggit pangalan niya eh. Bakit nung sinabing may anomalyang project doon naisip mo agad di ka palalabasin korap? Bakit ganon? Anong nangyari? Bakit? Tuloy natin. Sa tennis court na yan, kung anong nangyari dyan. Unang-una, walang problema doon sa structure dyan. Ang problema doon sa finishing, kaya inapuran nila kasi dahil tag-ulan, gagalit na ako, baka hindi pa tapos yan. Inapuran nila. Kaya ngayon, nagtutuklapan yung pinturan ng pavement, yung tennis court pavement. Pero yung structure, maganda. Tapos hindi pa namin binabayaran, may utang pa, mayroon pa kaming 26 million pa yung hinold namin. Meron pa sila liquidated damages na almost 5 million na, more than 5 million na dahil kailan ba namin pinahinto yan? Mga 4 months ago yan na pinanalyze na namin sila. O kita mo, before the election, pinanalyze na namin sila. Tapos meron pang yung retention ay definitely hindi namin bibigay sa kanila. Ngayon, inaayos nila ngayon yan. Inaayos nila mabuti. So, makita mo na saan ako nagkamali dyan? Unang-una, ang baka namili dyan. 2022 ba? Bakit noong 2022 ba? May kalukuhan na yung, lumabas na ba yung kalukuhan ng St. Gerard? Bakit? Bakit biglang nagtotodo Bakit biglang nagtotodo explain agad to si Magalong? Wala naman sinasabing agad siya korap. O nakatanggap siya ng kickback. O kung halimbawa sinabi ni Yusek Claire Castro na may anomalya dyan sa Baguio, ibig sabihin mo talaga nung kasama ka agad? Ulitin ko bakit si Gov. Dan Fernando? Tama ba?
gobernador ng Bulacan. May anomalya sa Bulacan pero hindi naman siya kasama. Oh. Bakit dito nung sinabing may anomalya dyan sa Baguio na proyekto ang mga Diskaya, inisip mo agad ikaw ang corrupt at magre-resign ka na? Yun ang malaking katanungan eh. Di ba? Oh. Tuloy natin. Wala pa. Wala, ang dami-dami. Ibig mo sabihin, may mga projects sa iba't ibang lugar ang Diskaya. Ibig sabihin ba, lahat ba ng pinaglagyan ng maanomalya? At corrupt yung mga local chief executive doon o mga kondo, mga politiko doon. Sobra naman yata yung gano'n na pag... Hindi nga, kaya nga nag-iimbestiga eh. Di ba? Pero lumalabas kasi, halos lahat ng proyekto ni Diskaya, may anomalya. Oh, kaya nga, malay mo naman, may anomalya doon sa proyekto doon sa Baguio, pero hindi ka kasali. Hindi ka corrupt. Hindi ka nakatanggap. Oh. Bakit sarili niya agad ang iniisip niya? Kaya sabi ko, better na lang na huwag na umalis na lang ako. Ayun yung sinasabi niya. Much better daw na alis na lang daw siya. Pero hindi niya yung sinasabi kasing under review siya eh. Bago siya umalis. Under review kasi siya. Inunahan niya lang. Kasi nga, isipin nyo nga naman mga kababayan, kabago-bago niya lang dyan. Tapos na-i-announce na investigador siya at special advisor. Oh, tapos ongoing na yung pag-iimbestiga nila eh. Kumikilos na sila eh. Di ba nakikita natin may mga video kasama niya si dating DOTR Dizon na sekretary ng DPWH. Napunta sila ng Quezon City. Nag-iimbestiga sila ron. Kasama nila si Mayor Joey Belmonte. Ongoing na eh. Biglang nagka-review. O syempre nga naman, paano pag bigla na lang breaking news? Mayor Magalong ng Baguio. Pinalitan ni Pangulong Bongbong bilang investigador, special advisor. Inalis, sinibak. Ano iisipin? Ano implikasyon sa tao? Hindi magiging maganda eh. Iba agad natin iisipin natin, alam na natin kung ano iisipin agad natin. O siguro, kaya niya inunahan. Inunahan niya. Pakinggan natin ito si interview ni Senador Antonio, yung interview kay Senador Antonio Trillanes dito rin sa Ted Filon. Nasa rin niyo na ho ngayon si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, good morning po, Mayor. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Chacha. Oo. Sorry kami obligado lang umistorbo sa inyo, Mayor, kasi gusto ho namin kayong kunan ng reaksyon. Go, Cha, please. Yes po. Mayor Benji, ano po bang reaksyon nyo dito sa sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na kayo daw po ay protektor at kaalyado ng mga Duterte? Nagtataka nga ako, DJ Chacha, bakit siya nag-a-accuse ng ganyan eh. Alam mo, siguro mayroon lang siya siguro pinagdadaanan, kaya siguro intindihin na lang natin siya. So, wala pong katotohanan iyon, Mayor? Alam mo kasi, DJ Chacha, at Sir Ted, di ba? I've investigated Mama Sapano. I've investigated yung pagkawala ng 900 plus na AK-47. Yung nangyari kay Albayalde, di ba? Nung Mama Sapano, I owe President Tinoy or President Noynoy so much na nakulong ako during the time of PGMA, na-delay yung aking mga promotions. In fact, muntik pa nga ako na-attrite, kasi sumobra na yung years ko sa pagiging colonel ko. And I was taken out of the PNP and brought to PIDEA. Kaya nakita mo yung pinagdaanan ko talaga. And then when President Noynoy take over, na-fast-track yung 1-star ko, 2-star ko. So I owe him so much. Pero when I started investigating the Mama Sapano incident, there was so much pressure para i-whitewash ka investigation. Ano bang ginawa ko? Diba? I performed the mandate to seek out the truth and to tell the truth. Yun ang ginawa ko. So ano ba yung pagdududahan pa nila sa akin? Ganon din yung AK-47 na 900 that ended in the hands of the NPA.
5 generals and 3 full colonels, mga upper class ko sa PMA, mga underclass ko sa PMA, na very close sa akin. I have to file cases against them. Na-dismiss nga sila. Ganon din yung investigation sa Bucor. Kaya hindi ko alam kung ano yung binabanggit niya. Hindi ko talaga siya maintindihan eh. Pangalawa, si Secretary Vince Dizon, si Secretary Charlie Galvez, si Secretary ng ating Secretary Anyo, they all serve under President Duterte. Does that make them protector? Nagustuhan yung performance nila eh. Di ba? I handled thousands of people when I was in the Philippine National Police. One way or the other, may magustuhan kang mga official mo at sundalo mo na magandang performance. Magugustuhan mo sila, bibigyan mo sila ng break. Dahil they perform, they deliver. Does that make them a protector? Protector ako kung sakaling nagkamali ako. They will also perform every time na meron silang ibang boss. These people will always perform. Ganon din ang nangyari sa amin. Na-perform kami, nagustuhan kami ni President Duterte. Ngayon, nagpe-perform kami, nagustuhan kami ni President BBM. So, does that make us a protector? Hindi ko makuha yung logic eh. Oo. Mayor Benji, may binabanggit po dito si dating Senator Antonio Trillanes. Sinasabi po niya, una, sinuportahan niyo daw po sa eleksyon si Senator Bongo. Pangalawa, sinasabi niya rin po na 2022 niyo pa daw po alam itong issue sa flood control. Bakit daw po ngayon niyo lamang ito isiniwalat? Yun po yung sinasabi niya. Dahil daw po ba kaalyado kayo o takot kayo sa mga Duterte? Alin daw po ba doon? Anong sagot niyo po dito? Hindi ko siya maintindihan din eh. Ako nga, nagulat nga ako dyan sa flood control kasi sa Cordillera kasi, halos walang flood control eh. Ang karamihan dyan, rock netting, asphalt overlay, road opening. Yan ang mga abot ko eh. Kaya hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya eh, na alam ko yung flood control eh. Oo. Alam mo, sabi ko nga eh, pero nagsisinungaling eh. Opo. Mayor, pero definitely hindi ako nagsisinungaling dito. Oo, banggitin ko lang po kasi merong isang incident na sinabi din po actually nitong si dating Senator Antonio Trillanes na nung 2022 nyo pa rin daw po alam yung tungkol dun sa rock netting scam, not just flood control. Doon po, anong tugon nyo? Tsaka yung sinasabi niya na sinuportahan nyo nga daw po si Bongo last election. Totoo din po ba yun? Oh, what does it have to do with the rock netting? Yes, I supported Senator Bongo kasi ang laki na naitulong nila sa amin during the pandemic. Hindi ba kung ikaw mayor, kung sino ng mga nakatulong sa iyo na every time na may nangangailangan ka, patas tumawag ka, ang bilis ng suporta. Hindi kaya susuporta ka rin sa kanila? Lalo-lalo na if the people, the lives of your people are at stake, the health of your people are at stake. Tapos bawat tawag mo lang in the same day, di-deliver ka agad. Ano na lang yung tatalikuran ko ba sila? Paski na meron silang, people are not perfect. In the same manner na kami rin naman, di naman kami perfect. Kaya hindi ko maintindihan talaga kung bakit ganun ang mga salita niya. Kaya nga sabi ko, intindihin ko na lang. May pinagdadaanan lang siguro. Unang-una, wala naman akong issue sa kanila. Hindi ko naman siya binabanggit. Then suddenly, bigla nila akong binabanatan. Ayoko na lang mag-comment. Na lang. Alam mo, take the high ground na lang tayo. Mayor, kaya nga po napaka-importante rin na kahit paano mapakinggan po ng bayan ang inyo pong panig dito po sa isyong ito na ipinupukol ni former Senator. So ngayon po na kayo ay isa na po sa mga advisor nito hong ICI na wala. Ito kasi yung video ito mga kababayan bago ho siya matanggal, bago ho siya mag-resign, bago rin siya pa-review ni PBBM sa kanyang posisyon. Hindi na follow up ni DJ Chacha yung rock netting eh. Hindi rin sinagot ni Magalong yung about sa rock netting. Sabi niya lang anong problema sa rock netting? Kasi mga kababayan, nung nakaraan pa ho, mga kababayan, may nai-issue ho kasi 2022 na ito hong si Mayor Magalong may mga alam na may kinalaman ng administrasyon Duterte. Hindi niya mabunggo-bunggo.
Kaya ito si Antonio Trillanes, si dating Senador Antonio Trillanes, sinasabi, tuta ito ng mga Duterte at hindi niya kaya mabunggo ang mga Duterte. May inamin daw sa kanya noong 2022 pa ito si Mayor Magalong kay Trillanes. Tingnan natin mga kababayan kasi tingin ko kahit wala kasi nga amin talaga rito sa issue to kahit isa. Abangan na lang natin kung ano nga magiging decision ho ng ICI. Kung ano lalabas ho sa investigasyon. Kasi kahit sino naman ang sino naman ang tumanggi, hindi umamin, lalabas at lalabas ang katotohanan sa investigasyon ho ng ICI. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.